And this is our daily reading, 3754, 3755, and 3756. Kukuha tayo dito ng tatlo. Alamin natin kung ano yung mensahe ni Universe para sa inyo. And this is a general reading. Kung gusto niyo po mag-book ng full private reading, message lang po kayo sa page ko at sa meron akong bagong page. Tignan niyo na lang yung bio ko. Ando doon yung link nito. And ito po yun. First, singer. Humpback. Pangalawa, mystic. Lumalabas sila ngayon. Pangatlo, inner knowing. Hala, bakit? Kasi alam ganito. Ano yan? Mga barahan ng kaluluwa. Barahan ng engkanto, barahan ng mga ganon. So, ibig sabihin nito, no, may mga tao, no, na kumakanta. Yung himig nila is depende sa gusto nila. So, 'di ba kapag tayo na tao in love, yung maganda yung gusto natin pakinggan is mga love songs. And then if we are hurt, yun naman yung nakakaano naman sa atin, nakaka-relate is yung mga broken or sad songs, 'di ba? Ito yung tinutukoy na singer. So, kung ito ay natin si spiritual na side, no? Side ng spiritual. May mga tao na nagdadasal para maging mabuti ka, maging masigla ka, masagana. May mga tao din na yung hinihiling is kabaliktaran sa mga nakikita nila. Ayaw nila makita kang masaya, ayaw nila makita kang matagumpay, ayaw nila makitang yumayaman ka at naiiwan sila. And yung gitna kasi is the mystic. Ito yung mga challenges na dinudulot nila sa inyo. And then, itong pangatlo is the inner knowing. So, ibig sabihin, maging matalas ka sa pakikiramdam. Kung sa tingin mo, yung mga challenges mo o yung mga pagsubok sa buhay mo is matagal na, kahit anong kayod, kahit anong pagpapagamot, kahit anong intake mo ng medicine, hindi ka gumagaling, parang lumalala pa lalo. Dito sa pangatlong baraha, sinasabi na sa inyo, magduda ka na, mag-isip ka na posible na yung mga tao, iba yung dinadasal para sa'yo. Iba yung nakikita ng mata mo kapag kaharap mo sila. Pero, yung laman ng puso't isipan nila, iba rin. So, kung gusto niyong malaman na kung sino-sino sila, mag-book kayo ng full private reading. Kung meron naman kayong iniindang sakit na alam nyo may gawa ng tao, gawa ng barang, ipagamot nyo, ipatanggal nyo habang maaga pa kasi delikado lahat by January 2. Napaka-delikado. Ako po yung nagsasabi sa inyo, sobrang delikado po. So, kung ayaw nyo madisgrasya, no, at kung gusto nyo pang humaba ang buhay nyo sa taong 2025, wag na wag kayong mag-follow sa live stream ng pagbubukas ng ikalima na pinto, which is the pintuan ng libingan ni Lucifer. 'Di ba? Kasi nabuksan yung portal, limang portal yon, yung 4 is magagandang portal, but yung pang-5 is hindi. So, 'di ba? Para mo na rin sinabi na pinaranas mo yung una, pangalawa, pangatlo, pang-4, pero papatayin mo rin pala sa dulo. Ganun yun. So, yung mas maganda, huwag kayong manood ng live stream. Kasi yung vibrations nun, yung energy nun, lumilipat sa inyo. Kaya nga yung purpose nila is mag-live stream dahil mas mabilis ang hypnotismo, mas mabilis yung paghatak nila sa mga kaluluwang ligaw, paghatak sa mga energy na hindi magaano kalakas, ganun. So, lahat ng klase ng paghatak sa swerte, sa buhay, paghatak sa kung sino yung mga taong nagmamahala, nasisira, kung sino yung mga taong magaganda ang buhay, nagkakanda o gaga, kung sino yung mga taong nag-i-enjoy, sinisira. Ganun lahat-lahat yun. Negative and the opposite thing that will happen. So, kung gusto niyong proteksyonan yung mga bagay-bagay na ayaw niyong mawala sa buhay ninyo,
Dalawa lang yon, magpabook kayo ng full private reading or magpa-ritual na kayo diretso. So, ngayon, magandang hapon sa inyong lahat. Lilimang araw na lang po, tapos na ang 2024. At sa mga taong nakakaalam, delikado ang first Friday ng taon. Yung first Friday na yon, kung titignan mo sa kalendaryo natin, is talagang magsisimula siya, di ba? Which is Friday. But literal po sa atin, kung sa tao yan, or sa mga espiritista, or sa mga iba-iba pang medium, sa mga katulad namin manggagamot at manghuhula, dapat alas 12 or alas 11, 11 a.m. ng Huwebes, which is January 2, yun ang simula ng proteksyon, or dapat sa oras na yun, may proteksyon ka laban sa papasok na January 3. Kasi, yung mga tao, tumitingin sa kalendaryo. Ang hindi ninyo alam, naniniwala kayo na delikado ang Martes, delikado ang Biyernes. May narinig ba kayo na mga nagsishare ng pampaswerte, nagsishare ng tarot reading nila, o kahit na sino na manggagamot? Meron bang nagsabi sa inyo na yung totoong petsa na sinasabi ninyong Martes is yun yung kalahati ng Lunes? At yung totoong Biyernes is yun yung kalahati ng Huwebes. Kasi kapag tinignan nyo ang orasan, 12. Pero kapag yan, lagi nyong na-add 13. So, kailangan mauna kayo ng 13 hours doon sa punto ng gusto nyong matarget. So, kung gusto mong magpa-reading, huwag kang magpa-reading ng Thursday or ng Friday mismo or Tuesday. Magpa-reading ka 13 hours ahead sa araw ng Martes at sa araw ng Biyernes. Kasi yun yung araw ng mga tao na nakukulam, nababarang, nasusumpa, nagagayuma. So, naghahanda kayo Martes, naghahanda kayo Biyernes, ang hindi nyo alam, Lunes at Huwebes pa lang ng tanghali, tinira na kayo. Kaya wala na, di ba? So, the lack of knowledge na paano gawin yung tamang proseso. Sumusunod kayo sa mga pampaswerte, sa mga Latin. Pero ang hindi nyo alam, ano ba ang tama at kailan. Kasi kapag sinabi nila, sige, gawin mo ito every Monday, every Tuesday, every Friday of the morning, or bago matulog, well, it should be specific. Kasi, lahat ng gugustuhin natin, specific. Hindi ka pwedeng humiling sa Diyos na pahingi ng blessing. Hindi naman alam ng Diyos kung blessing ba sa kalusugan, blessing sa love life, blessing sa pera, sa pamilya, sa negosyo, sa pag-aaral, sa kung saan-saan na blessing pa, di ba? So kung sinabi mo sa Diyos pahingi ng blessing, edi tinapunan ka ng tinapay, blessing yun. Pero kapag sinabi mo sa Diyos, mahal na Panginoon, pagalingin mo ko sa sakit ko na lupus, sa sakit ko na cancer, sa sakit ko sa utak, sa sakit ko sa pagiging chismosa, ganun. Specific dapat. So, walang lahat ng oras kasi kapag tumatakbo, specific. So, if you ask God, if you do something, doon pumapasok ang sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. And then kapag isa pa yung you have to give and take, 'di ba? Yung relationship give and take. Ganon din sa Diyos. So gumawa ka ng kabutihan, babalikan ka ng kabutihan. Gumawa ka ng kasamaan, babalikan ka ng kasamaan. Pero hindi sinabi doon na magbibigay ang Diyos ng 100, susuklian mo lang siya ng 50. Dahil ugali ng sigurista 'yon. At doon na didelayed ang blessings. Kapag ganun ang ugali ng tao, gusto lang mag-receive, nagdadalawang isip, mag-give. Okay? Proceed tayo sa special episode natin. Good afternoon!